10 mga hindi pangkaraniwang weather phenomena. Welcome sa Arvin Polo TV. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa weather phenomena, siguro madalas pumapasok sa isip natin ay ang mga bagyo, tornado, thunderstorm at marami pang iba. Subalit, bukod dito ay marami pa palang mga weather phenomena na hindi natin alam dahil bihira lamang itong mangyari. At ang ilan sa mga ito ay sa iilang lugar lamang makikita. Kung minsan rin ay nagiging mapanganib ito partikular na sa mga malalapit na lugar kung saan ito madalas mangyari. Ngunit ano-ano kaya ang mga katangian nito kung bakit ito itinuturing na hindi pangkaraniwan? At ano-ano kaya ang mga epekto nito sa atin? Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin at aalamin natin ang 10 unusual phenomena. Kaya naman simulan na natin. Number 1, ball lightning. Ang ball lightning ay isang hindi pangkaraniwang phenomenon na matagal nang pinagtatalunan ng mga scientist. Ito ay isang uri ng kidlat na parang maliwanag na bola ng liwanag. Ang laki nito ay maaaring kasing liit ng bola ng golf o kasing laki ng bola ng basketball. Karaniwang nakikita ang ball lightning kasabay ng karaniwang kidlat tuwing may bagyo. Ang kulay nito ay maaaring puti, dilaw, pula o blue. Minsan ay naglalabas ito ng tunog na parang humuhuni o umaalulong, pero minsan tahimik lang ito. Ang paggalaw ng bola ng kidlat ay hindi palaging tuwid dahil kung minsan ay lumulutang ito sa hangin o mabilis na lumilipad sa iba't ibang direksyon. May mga pagkakataon din na tumatagos ito sa mga pader at bintana. Kaugnay nito, isang kilalang kwento tungkol sa ball lightning ay nangyari noong 1800s sa Devon, England. Sinasabing pumasok ang bola ng kidlat sa isang simbahan at nagdulot ng pinsala sa mga tao. Ang insidenteng ito ay naging bahagi ng alamat at patuloy na pinag-uusapan ng mga weather experts. Dahil dito, maraming teorya ang ibinigay para ipaliwanag ang phenomenon na ito, ngunit wala pang tiyak na kasagutan ukol dito. Ang ilang teorya ay nagsasabi na ang ball lightning ay dulot ng plasma na nabubuo mula sa matinding init at energy ng karaniwang kidlat. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay dahil sa chemical reaction sa hangin o sa lupa. Bukod dito, may isang bagong teorya na nagsasabi na ang ball lightning ay may kinalaman sa mga microwaves na nabubuo mula sa pagkatunaw ng mga silikon sa lupa dahil sa matinding init ng kidlat. Ayon sa teoryang ito, ang mga microwaves ay nagdudulot ng pag-init sa mga particle na nasa ere na bumubuo ng bola ng plasma. Gayon din, ang isa pang teorya ay nagsasabi na ito ay dahil sa mga quantum processes, ngunit ito ay mas komplikado at hindi pa lubos na nauunawaan. Ang mga experimentations at simulations sa laboratory ay nakatulong sa pag-aaral ng ball lightning. Pero dahil sa hirap nitong hulihin at pag-aralan ng direkta, marami pa ring tanong ang walang kasagutan. Maraming ulat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa paglitaw at paggalaw ng ball lightning. Pero bihira itong mangyari, kung kaya't mahirap itong pag-aralan. Number 2, fire whirl. Ang fire whirl na tinatawag ding fire tornado o fire renado ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari kung saan ang apoy ay bumubuo ng umiikot na fire pillar at hangin. Karaniwang nangyayari ito sa malalaking sunog sa kagubatan o malawakang pagkasunog, lalo na kung may malakas na hangin at mataas na temperature. Ang pagbuo ng fire whirl ay dahil sa combination ng init, hangin at nasusunog na material na nagiging sanhi ng isang delikadong pangyayari ng kalikasan. Samantala, nagsisimula ang pagbuo ng fire whirl kapag ang init mula sa apoy ay nagdudulot ng pag-init ng hangin na mabilis na tumataas. Dahil dito, nagkakaroon ng mababang pressure sa lupa. Ang malamig na hangin ay pumapalit sa mainit na hangin na tumataas na nagiging sanhi naman ng umiikot na galaw ng hangin. At kapag mayroong nasusunog na material at patuloy na init, ang umiikot na hangin ay nagiging parang ipo-ipo na hinihigop ang apoy at nagpapalakas sa fire whirl. Maliban pa rito, ang fire whirl ay maaaring umabot ng taas na ilang daang metro at ang lapad ng haligi ng apoy ay maaaring umabot din ng ilang metro hanggang 10 meters. At ang bilis naman ng pag-ikot ng hangin sa loob ng fire whirl ay maaaring umabot ng higit sa 160 km per hour. Ang mabilis na pag-ikot na ito ay nagiging sanhi ng matinding pagkasunog at mabilis na pagkalat ng apoy sa mga lugar na nadadaanan nito. Dahil dito,
Ang firewall ay mas mapanganib kaysa sa karaniwang apoy dahil sa bilis ng paggalaw nito at kakayahang tumalon sa mga hadlang tulad ng kalsada o ilog. Kaugnay pa nito, isang kilalang halimbawa ng firewall ay naganap noong September 1923 sa Great Kanto earthquake sa Japan. Ang malawakang sunog na dulot ng lindol ay lumikha ng isang napakalaking firewall na kumitil sa buhay ng libu-libong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Ipinakita ng trahedyang ito ang kapangyarihan at panganib ng mga firewall. Bukod sa pagiging mapanganib, ang pag-aaral sa mga firewall ay mahalaga sa larangan ng meteorology at pamamahala ng sunog. Number 3. Green flash. Ang green flash ay isang bihirang optical illusion na karaniwang makikita sa paglubog o pagsikat ng araw. Ito ay nangyayari kapag ang huling bahagi ng araw o ang unang bahagi ng araw ay nagmumula sa itaas ng horizon at lumilitaw na mayroong kulay green na liwanag. Ang kababalaghan na ito ay sanhi ng atmospheric refraction at dispersion ng liwanag. Ang atmospheric refraction ay ang pagbend ng liwanag habang ito ay dumadaan sa iba't ibang layers ng atmosphere. Ang liwanag mula sa araw ay binubuo ng iba't ibang wavelengths na nakikita bilang iba't ibang kulay. Ang bawat kulay ay may iba't ibang wavelength at ang atmospheric refraction ay nagiging sanhi ng pagbend ng bawat kulay sa iba't ibang angle. Ang kulay green na liwanag na may maikling wavelength ay mas nalilihis kaysa sa kulay pulang liwanag na may mahabang wavelength. At kapag ang araw ay malapit na sa horizon, ang liwanag ay dumadaan sa mas makapal na bahagi ng atmosphere na nagiging sanhi ng mas malaking refraction. Ang dispersion naman ay nagiging sanhi ng paghihiwalay ng iba't ibang kulay ng liwanag katulad ng nangyayari sa isang prism. At kapag ang araw ay malapit nang mawala sa likod ng horizon, ang atmospheric refraction ay nagiging sapat upang ihiwalay ang kulay green na liwanag mula sa iba pang mga kulay. Dahil dito, ang resulta nito ay isang maikling pagsikat ng kulay green na liwanag sa itaas ng horizon na kilala bilang green flash. Ang pangyayaring ito ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang segundo at mas madalas makita sa mga lugar na may malinaw na kalangitan at walang obstruction sa horizon tulad ng karagatan o malawak at patag na lugar. Samantala, may iba't ibang uri ng green flash na naobserbahan depende sa mga kondisyon ng atmosphere. Ang inferior mirage ay isang uri ng green flash na nangyayari kapag may inversion layer ng temperature malapit sa surface. Sa ganitong sitwasyon, ang mas mainit na hangin sa itaas ng malamig na hangin ay nagiging sanhi ng liwanag na magbebend pababa, na lumilikha ng isang image ng araw na lumilitaw na nakaangat sa itaas ng totoong horizon. Ang inferior mirage na green flash ay karaniwang mas maliwanag at mas matagal kaysa sa iba pang mga uri nito. Bukod dito, ang mock mirage ay isa pang uri ng green flash na nangyayari kapag may gradient ng temperature sa atmosphere na nagiging sanhi ng pagbend ng multiple layers ng liwanag. Ang ganitong uri ng green flash ay karaniwang nagre-resulta sa isang mas komplikadong pattern ng kulay green na liwanag na maaaring magmukhang maraming green flashes. Number 4. Ice tsunami. Ang ice tsunami o ice shove ay isang natural na pangyayari kung saan ang yelo mula sa mga lawa o dagat ay tinutulak patungo sa baybayin na parang tsunami. Nangyayari ito kapag malakas ang hangin o biglang tumataas ang tubig at itinutulak ang yelo papunta sa lupa. Nagsisimula ang ice tsunami kapag may malalaking tipak ng yelo sa ibabaw ng lawa o dagat. Kapag malakas ang hangin ay natutulak ang yelo sa isang direksyon. At dahil sa patuloy na pagtulak ay nakakabuo ng mataas na pader ng yelo na maaring umabot ng ilang metro ang taas. Kapag mabilis na umiinit ang panahon ay natutunaw ang ilalim na bahagi ng yelo kung kaya't mas madali itong itulak patungo sa baybayin. Kaugnay pa nito, ang epekto ng ice tsunami ay maaring magdulot ng malaking pinsala. Kapag bumangga ang yelo sa baybayin, maaari nitong sirain ang mga buildings, bahay at iba pang istruktura. Ang bigat at lakas ng yelo ay sapat upang magdulot ng mga pinsala sa mga lugar na dadaanan nito. Ang mga tao na nakatira malapit sa malalaking lawa o dagat ay dapat maging alerto, lalo na kapag may mga palatandaan ng paparating na ice tsunami tulad ng malakas na hangin at mabilis na paggalaw ng yelo sa tubig. Subalit, kahit bihira lamang ang ice tsunami, kapag nangyari naman ito ay mabilis at hindi inaasahan ang mga epekto nito.
At noon ngang 2013 ay isang kilalang insidente ng ice tsunami ang nangyari sa mga lawa sa Minnesota at Manitoba. Bumagsak ang mga pader ng yelo sa mga bahay at nasira ang mga ari-arian at nagdulot ng malaking takot at pinsala sa mga tao. Number 5. Morning Glory Cloud. Ang Morning Glory Cloud ay isang hindi pangkaraniwang uri ng ulap na makikita sa ilang bahagi ng mundo, ngunit mas kilala ito sa Gulf of Carpentaria sa Northern Australia. Ang ulap na ito ay maaaring umabot ng 1,000 kilometers ang haba at 1 naman hanggang 2 kilometers ang taas. Ang Morning Glory Cloud ay parang isang malaking tubo na gumugulong sa himpapawid. Minsan, makikita ito bilang isang ulap lamang o dugsong-dugsong na mga ulap na parang train. Malinaw at maayos ang mga gilid ng ulap kaya mukhang napakaganda at kakaiba ito. Samantala, upang mabuo ang Morning Glory Cloud, kinakailangan ang tamang combination ng panahon. Kadalasan itong nangyayari tuwing nagbabago ang mga panahon, lalo na tuwing spring at autumn season. Kailangan ng mababang pressure sa lupa para umangat ang malamig na hangin sa itaas ng mainit na hangin. Ang pagkakaiba sa temperature at galaw ng hangin ang nagdudulot upang mabuo ang ulap na ito. Bagaman maaring mabuo ang Morning Glory Cloud sa iba't ibang lugar, pinakakaraniwan itong makikita sa Northern Australia, lalo na sa Gulf of Carpentaria. Ang maliit na bayan ng Burketown ay kilalang lugar para sa mga nag-aaral tungkol sa panahon at mga piloto ng glider na gustong makita ang ulap na ito. Ang mga piloto ng glider ay gustong lumipad sa tabi ng ulap dahil sa natatanging galaw ng hangin doon. Dagdag pa rito, ang pag-aaral sa Morning Glory Cloud ay mahalaga para maunawaan natin ang galaw ng hangin at ng ulap. Hindi lang ito basta kakaibang ulap, kundi isa rin itong mahalagang paksa sa pag-aaral ng panahon. Ang mga pag-aaral dito ay nagpapakita kung paano nabubuo ang mga ulap, galaw ng hangin, at mga pagbabago sa klima. Bukod sa kahalagahan nito sa science, ang Morning Glory Cloud ay may epekto rin sa local community at turismo. Ang Burketown ay naging tanyag na destination para sa mga turista na gustong makita ang ganitong uri ng ulap. Number 6. Raining Animals. Ang raining animals ay isang bihira at kakaibang pangyayari kung saan ang mga hayop tulad ng isda, palaka o iba pang maliliit na hayop ay bumabagsak mula sa langit tulad ng ulan. Ang mga ganitong insidente ay nai-record na sa iba't ibang bahagi ng mundo sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit parang imposible at parang nagmula lamang ito sa mga kwento, ay may paliwanag ang science para dito. Samantala, ang pangunahing sanhi ng raining animals ay ang tinatawag na waterspouts o tornadic waterspouts. Ito ay mga haligi ng tubig na nabubuo kapag ang isang buhawi ay bumaba mula sa ulap patungo sa ibabaw ng tubig, na kadalasan ay sa mga dagat o sa malalaking lawa. Ang malalakas na hangin ng buhawi ay kayang sumipsip ng maliliit na hayop mula sa tubig o lupa at ipadala sila sa himpapawid. Kapag humina na ang bagyo at nagkawatak-watak ang waterspout, ang mga hayop na naipit sa buhawi ay babagsak pabalik sa lupa na parang umuulan ng mga hayop. Bukod sa waterspouts, ang mga malalakas na bagyo at hangin ay maaari ring magdulot ng ganitong pangyayari. Sa ganitong mga sitwasyon, ang malalakas na hangin ay kayang buhatin ang mga hayop mula sa kanilang mga tirahan, lalo na sa mga mabababaw na tubig, at dalhin sila sa malalayong lugar bago sila tuluyang bumagsak. Kaugnay nito, ang isa sa mga kilalang insidente ng raining animals ay nangyari noong 1873 sa Kansas, USA, kung saan ang mga palaka ay bumagsak mula sa langit. Sa Japan noong 2009 ay maraming ulat ng pagbagsak ng mga maliit na palaka mula sa langit na nagdulot ng pagtataka sa mga tao. Sa Honduras naman, kilala ang pangyayaring ito bilang lluvia de peces o ulan ng mga isda, na ayon sa lokal na alamat ay nangyayari ito taon-taon at itinuturing na himala. Kaugnay nito, ang mga scientist ay patuloy na nag-aaral sa mga insidente ng raining animals upang mas maunawaan ang mga kondisyon na nagdudulot nito. Ang mga weather experts at mga biologist ay nagkakaisa sa paniniwalang ang mga malalakas na bagyo at ang kakaibang pagbuo ng mga sistema ng panahon ang pangunahing sanhi ng mga ganitong pangyayari. Number 7. Red Sprites. Ang red sprites ay isang uri ng kakaibang liwanag na lumilitaw sa itaas ng mga bagyo, partikular sa mataas na bahagi ng atmosphere. Karaniwan itong kulay pula o red-orange.
Una itong nadiskubre noong huling bahagi ng 20th century gamit ang mga sensitive cameras at ngayon ay mas kilala na dahil sa high-speed video recordings. Samantala, ang red sprites ay makikita sa taas na 50 hanggang 90 kilometers mula sa lupa. Iba-iba ang hugis nito tulad ng carrot-shaped na parang carrot na may maliwanag na ulo at manipis na buntot pababa. Mayroon ding pantay ang liwanag mula itaas hanggang ibaba. Ang liwanag na ito ay dahil sa pagkakaroon ng kuryente mula sa bagyo na nagpapailaw sa mga gas sa mataas na atmosphere. Bukod pa rito, ang red sprites ay kaugnay ng malalakas na positive lightning na tumatama sa lupa. Kapag may positibong lightning, naglalabas ito ng malaking kuryente na umaabot sa mataas na bahagi ng atmosphere. Ang kuryenteng ito ang nagpapailaw sa mga gas sa itaas, kaya nagkakaroon ng red sprites. At dahil mas bihira lamang ang positive lightning kumpara sa negative lightning, hindi rin madalas makita ang red sprites. Sa kabilang banda, mahalaga ang pag-aaral ng red sprites para sa science ng atmosphere at space. Ipinapakita ng mga ito ang mga nangyayari sa mataas na bahagi ng atmosphere na maaaring makaapekto sa mga radio signal at satellite communications. Bukod dito, nagbibigay din ang red sprites ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa dynamics ng kidlat at bagyo na mahalaga sa pag-estimate ng panahon at pag-aaral ng klima. Ang red sprites ay karaniwang inoobserbahan gamit ang high-speed cameras at photometric devices mula sa eroplano o sa lupa sa mga madidilim na lugar. May mga proyekto rin na gumagamit ng satellite technology para sa mas malawak na pag-aaral ng kakaibang liwanag na ito. Ang mga observations na ito ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon para sa pagbuo ng mga teorya tungkol sa pinagmulan at epekto ng red sprites. Karagdagan pa, ang unang documented sightings ng red sprites ay nangyari noong 1989 dahil sa mga scientist mula sa University of Minnesota. At mula noon ay mas lalong naging aktibo ang mga atmospheric scientists sa pag-aaral ng phenomenon na ito. Ang mga unang larawan naman ng red sprites ay nakunan gamit ang black and white film. Number 8. Kelvin-Helmholtz Clouds. Ang Kelvin-Helmholtz Clouds ay isang uri ng ulap na parang mga alon sa dagat. Ang pangalan nito ay nagmula sa mga scientist na sina Lord Kelvin at Hermann von Helmholtz. Ang mga ulap na ito ay nabubuo kapag ang malamig na hangin sa ibaba ay mabagal at ang mainit na hangin naman sa itaas ay mabilis. Dahil dito ay nagkakaroon ng mga waves na parang gumulong sa kalangitan. Nangyayari ang Kelvin-Helmholtz instability kapag magkaiba ang bilis ng paggalaw ng dalawang layer ng hangin. Ang malamig na hangin sa ibaba ay mas mabagal kaysa sa mainit na hangin sa itaas. Ito ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga ulap na parang alon. Karaniwang makikita ang mga ulap na ito kapag malakas ang hangin at pabago-bago ang panahon, gaya ng malapit sa bagyo o malaking weather systems. Gayun din, mahalaga ang mga ulap na Kelvin-Helmholtz sa pag-aaral ng panahon at atmosphere. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa galaw ng hangin pataas at pababa at kung gaano ito ka-stable. Mahalaga ito sa pag-unawa patungkol sa pagbuo ng bagyo at iba pang weather phenomena. Bukod dito, ang pag-aaral sa mga ulap na ito ay nakakatulong din sa pag-unawa sa galaw ng liquid. Ang Kelvin-Helmholtz clouds ay hindi lamang maganda kundi mahalaga rin sa science ng atmosphere. Ipinapakita nito ang mga complicated interaction ng hangin sa kalangitan. Ang mga waves sa kalangitan ay nagpapakita ng mga galaw na hindi nakikita, ngunit nagbibigay naman ng kaalaman patungkol sa mga forces na nakakaapekto sa panahon at klima. Subalit, upang mapag-aralan ang Kelvin-Helmholtz clouds ay ginagamit ang mga technology tulad ng radar at satellite imaging. Ang mga ito ay tumutulong upang i-monitor at maunawaan ang pagbuo at paggalaw ng mga ulap na ito. Ang mga data naman mula sa mga technology na ito ay ginagamit sa pagpapabuti ng weather models at forecasts. Number 9. Habub. Ang habub ay isang uri ng sandstorm na madalas mangyari sa mga disyertong lugar. Ang salitang habub ay nagmula sa Arabic na ang ibig sabihin ay malakas na hangin. Karaniwang nangyayari ang mga habub sa mga lugar na mainit at tuyo, tulad ng North Africa, Middle East at Southwest part ng United States. Nagsisimula ang habub sa malalakas na thunderstorms. Kapag bumagsak ang ulan mula sa thunderstorm, ang malamig na hangin mula rito ay bumababa at tumatama sa mainit na hangin sa lupa. Ang malamig na hangin na ito na tinatawag na downburst
ay mabilis na kumakalat palabas kapag tumama sa lupa. Ang puwersang ito ng hangin ay nagdudulot ng pag-angat ng mga maliliit na butil ng buhangin at alikabok mula sa lupa na bumubuo ng malaking ulap ng alikabok na kumakalat sa malawak na lugar. Bukod dito, ang habob ay may kakaibang hitsura. Karaniwan, ito ay isang napakalaking pader ng alikabok na umaabot ng ilang libong talampakan ng taas at ilang miles naman ng lapad. Ang kulay nito ay mula sa reddish-brown hanggang sa dark gray, depende sa uri ng lupa at dami ng alikabok na dala nito. At kapag dumating ang habob, ay bigla ang bumababa ang visibility at halos wala nang makikita sa harap. Ang bilis ng hangin ay maaaring umabot ng 30 miles kada oras o higit pa, na nagdudulot naman ng panganib sa mga sasakyan at mga buildings. Gayon din, malaki ang epekto ng habob sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Ang makapal na ulap ng alikabok ay maaaring makasama sa mga taong may sakit sa baga tulad ng hika. Ang alikabok ay maaaring pumasok sa mga bahay at buildings at nagdudulot ng pinsala sa mga kagamitan at problema sa kalusugan. Bukod dito, nagdudulot din ang habob ng malaking problema sa transportation. Ang mga eroplano ay hindi maaaring lumipad dahil sa mababang visibility at ang mga sasakyan sa kalsada ay nahihirapan ding magmaneho. Dahil dito, mahalaga ang paghahanda para sa isang habob upang maiwasan ang pinsala at panganib. Mahalaga ang mga warnings mula sa mga weather agencies. Ang mga taong naninirahan sa mga lugar na madalas tamaan ng habob ay pinapayuhang manatili sa loob ng bahay kapag may paparating na bagyo. Dapat isara ang lahat ng bintana at pintuan upang maiwasan ang pagpasok ng alikabok. Ang paggamit ng mga air purifier ay makatutulong upang mabawasan ang dami ng alikabok sa loob ng bahay. Number 10, virga. Ang virga ay isang pangyayari kung saan ang ulan o iba pang uri ng precipitation ay bumabagsak mula sa ulap pero natutunaw o sumisingaw bago pa man umabot sa lupa. Ang salitang virga ay nagmula sa Latin word na ang ibig sabihin ay sanga o sungay na tumutukoy sa itsura ng precipitation habang ito ay bumabagsak. Karaniwang nangyayari ang virga sa mga lugar na tuyo tulad ng disyerto, ngunit makikita rin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsisimula ang virga sa ulap kung saan nabubuo ang mga patak ng tubig o ice crystals. At kapag ito ay bumigat na, nagsisimula itong bumagsak patungo sa lupa bilang ulan o snow. Subalit, kung ang hangin sa pagitan ng ulap at lupa ay tuyo, ang mga patak ay magsisimulang sumingaw o matunaw habang bumabagsak. Sa ganitong kondisyon, hindi na umaabot sa lupa ang ulan o yelo dahil ito ay natutunaw o sumisingaw bago pa man sumayad sa lupa. Samantala, mahalaga ang virga sa pag-aaral ng klima at panahon dahil ipinapakita nito ang kalagayan ng hangin sa isang lugar. Ang pag-aaral sa virga ay nakakatulong sa mga scientist na maunawaan ang proseso ng pagsingaw sa hangin. Bukod dito, ang virga ay maaaring magbigay ng palatandaan ng paparating na ulan o bagyo. Ipinapakita nito na nagsisimula nang bumagsak ang ulan mula sa ulap pero hindi pa sapat para umabot sa lupa. Maliban pa rito, isa pang mahalagang aspeto ng virga ay ang epekto nito sa paglipad ng eroplano. Dahil ang virga ay maaaring magpahiwatig ng malakas na hangin o turbulence sa mas mababang bahagi ng hangin, kailangang mag-ingat ang mga piloto at airline. Ang turbulence na dulot ng virga ay maaaring magdulot ng discomfort sa mga pasahero at panganib sa kaligtasan ng flight. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa mga piloto na makilala kung ano ang virga upang mapanatili ang kaligtasan sa himpapawid. Bukod sa mga practical effects, ang virga ay nagbibigay rin ng kagandahan sa kalikasan. Ang mga fibers ng ulan o yelo na tila lumalawit mula sa mga ulap ay nagdudulot ng kaakit-akit na tanawin, lalo na kapag tinatamaan ng liwanag ng araw. Ang mga linya ng ulan o yelo na tila bumabagsak mula sa langit ay nagbibigay ng dramatical effect sa mga tanawin, kung kaya't madalas itong kinukuhanan ng pictures ng mga photographer.